Hello. Okay, good morning. Happy Mother's Day ho sa lahat ng mga nanay. Ayan. Parang malungkot kayo ah. Oh. Mga bata, huwag niyo yung stress yung nanay niyo ngayon. Araw nila ngayon. No? Actually, gusto ko i-share sa inyo yung mother-grandmother relationship ni Timothy sa kanyang lola at nanay. Ano ho? Itong dalawang mag-ina na ito, si Luis tsaka si Eunice, no ho, parang once lang silang binanggit sa Bible, napakaliit na portion lang, one verse lang, pero ang laki ng impact ng pagkakabanggit ni Apostle Paul about their contributions sa faith natin at lalong-lalo na sa faith ni Timothy who became the son of faith ni Apostle Paul. Ano ho? So si Paul, ang talagang number one disciple niya was Timothy. Si Peter naman, si John Mark. Ano ho? So may kanya-kanya silang mga disciples no ho? Si Jesus Christ, of course, yung 12. Ano ho? Gusto kong tignan natin yung title natin ngayong araw. Ito po ang sabi. Ayan. Building, Living, and Passing the Faith. Ano ho? Tatlo po yan. Ano ho? Build, live, pass. Okay. Tatlong verb. Paggawa, pamumuhay, at pagpasa, pagbibigay. Ano po? Dito po sa 2 Timothy 1:5, ito po yung ating verse. Ano ho? So tingnan po natin yung verse muna, basahin po natin. Ano? Ito po yung sabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, actually isang verse lang ito I have been reminded of your sincere faith. Pinaalalahanan ako o napapaalalahanan ako ng inyong totoong pananampalataya na unang isinapamuhay ng inyong lolang si Luis at ang inyong ina na si Eunice. At ako ay, sabi niya, and I am persuaded, sabi niya, I am fully convinced na yung sincere faith na yan lives in you. Okay. Actually, church, if you're gonna read this verse, paulit-ulit, repeating, ito nga, tignan mo, ano pa pwede nating sabihin dito? Ano pa sinasabi ng verse sa atin? Of course, yun nga, yung build, live, and passing. Ano po? Okay, tignan natin ito. Number 1, tignan natin yung part ng build. Ayan, ito po. Building faith begins at home. Totoo po, kung merong mang pananampalatayang matututunan ng mga bata, walang iba yan, unang-una sa bahay. Ayan, ano ho? Sa bahay po nagsisimula ang idea ng bata about God. Sa bahay nagsisimula ang idea ng bata about faith. Sa bahay nagsisimula ang idea ng bata about religion, mga kapatid. Kasi ang nagtuturo, si nanay o kaya si tatay. Pero usually, ang nagtuturo talaga si nanay. Kasi si tatay, nagtatrabaho, nagwo-work. Ano? So, building faith, number 1, begins at home. Tingnan natin yung pagkakasabi rito ni Apostol Pablo. Sige, tingnan niyo po ano. Ano sabi niya? I am reminded of your sincere faith. Ito yung gusto kong parte. Which first live in your grandmother Louie and in your mother Eunice. Kanino nakita? Kanino? Kay lola, tsaka kay nanay. So nagsimula ang sincere faith ni Timothy, kanino? Sa kanyang nanay at sa kanyang lola. Ayan, mga kabataan, tanong ko sa inyo, kamusta relasyon mo sa nanay mo? Sa lola mo? O, ayan, ano? Kayo naman, mga nanay at mga lola, kamusta ang relationship ninyo sa mga bata? Ano? So sabi ni Paul, aside from that, there is a verse in the Bible that tells us, tingnan niyo po ito, itong 2 Timothy 3:14 and 15, nagulat ako nung binasa ko Tingnan niyo po ito. Ito sabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy 3:14. Sabi niya kay Timothy, but as for you, continue in what you have learned and have become convinced of. Sabi niya, para sa iyo, Timoteo, magpatuloy ka kung ano yung natutunan mo at kung ano yung nagbago sa iyo. Kung ano yung binago ng pananampalataya mo sa iyo. At kung ano yung conviction mo, yung pinanghahawakan mo. Dahil alam mo na yung mga bagay na natututunan mo, sabi niya sa verse 15, ano po yung karugtong, ay mula pa saan? Biruin mo, Ang sabi ni Paul, from infancy, you have known the Holy Scripture. Kailan lang naman nagkakilala si Pablo tsaka si Timoteo
Ibig sabihin, sinong nagturo kay Timothy ng Holy Scripture during his childhood years? Of course, si nanay tsaka si lola, na binanggit din niya sa 2 Timothy 1:5, mga kapatid. Ito pa ang sabi, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. So biruin mo, no, mula pa pala pagkabata, mga kapatid, itinuturo na nung lola tsaka nung nanay ni Timothy yung Bible, yung Old Testament, na maging ang ating Panginoong Jesus na ituturo na pala. In short, dapat sa generation natin ngayon, sa bata, habang bata pa ang mga anak ninyo, turuan na ninyo about faith, about Christ, about grace, about loving God, about loving people. Ang problema, maraming mga magulang ngayon hindi natuturuan ng anak. Siyempre, ang nagtuturo sa anak nila, yung kapitbahay nila, yung iba yung mindset, iba yung kultura, iba yung pananampalataya. Ang problema, pag uwi ng bata, naku po kung ano-ano na pinagsasasabi. Kaya siyempre, yung nanay at tatay, nagugulat yung Christian ito. Ano nangyari sa anak ko? Bakit ito impluensya nito? Kasi nga, ang nagdi-disciple, yung kapitbahay na bata. Yun ang nagtuturo. O, manood tayo nito. Matumugtog tayo nito. I-try mo to. Kaya siyempre, yung bata uuwi sa Tapos ito naman ang problema, yung mga magulang, ang gagawin, siyempre, alam na ang gagawin nila. Pastor, si pastor naman, bakit po sister? Padalaw nga po dito yung anak ko kasi mukhang demonyo na eh. So dapat pala mga kapatid, ang anak pala, habang bata pa lang, sa bahay pa lang, tinuturuan na. Basic yan eh. Tama ba? Ano mas gusto ninyo? Kayo magturo sa anak ninyo o ang magtuturo sa anak ninyo yung anak ng kapitbahay ninyong siga, mga kapatid? Delikado yan, mga kapatid. So dito po ang sabi ni Apostol Pablo, nare-remind ako ng pananampalataya sa buhay mo na nakita ko kay Luis tsaka kay Eunice. Go back to the outline, church. Listen, mothers are often the first teachers of faith. Tama po ba yan? Ang mga nanay, sila yung kauna-unahang evangelist sa kanilang mga anak. Sila yung tagapagturo ng pananampalataya. Sila yung unang taga-disciple, taga-discipline sa kanilang mga anak. At ang maganda, ang advantage, kapatid, mga magulang, when you start teaching your children at a very young age, hindi na mawawala yan. Kasi ako, ang daming itinuro ng nanay ko nung bata pa ako na kahit kailan hindi nawawala sa akin, mga kapatid. Alam niyo ba ang turo sa akin ng nanay ko? Mga kaibigan ko kasi talagang nung araw, may mga na-experience na mga nababagansya, nahuhuli sa barangay, Ang talagang bilin ng nanay ko sa akin, pag ikaw nahuli, never kitang tutubusin. Siyempre, gusto ko rin makipagbarkada nung araw Alam niyo, there was a time, nung kabataan namin, nambabato kami ng mga sasakyan niya sa NLEX Yung mga kaibigan ko nahuli. Ako lang ang hindi nahuli, mga kapatid Kasi iniisip ko yung sinabi ng nanay ko sa akin. Sobrang takot ko noon, mga kapatid. Yung mga Philippine Rabbit, dumating na yung mga pulis. Ako nawawala ako, mga kapatid Ang nahuhuli, ibang mga kaibigan ko, mga kapatid kasi iniisip ko yung sinabi ng nanay ko sa akin. Nung lumaki na ako, sabi ko, talagang hindi ako tutubusin ng nanay ko pag ako nakulong Sabi ko ganun So sabi ko, nagpakatinu-tinu na ako, sabi ko, ayaw ko na nito, Lord, delikado. Walang piyansa, walang tubos-tubos. So listen, yun yung bagay na natutunan ko kay mama. Ito pa sabi niya sa akin, pag ikaw nag-asawa ng maaga at ikaw ay nakabuntis, bahala ka sa buhay mo. Ay, yun din ang kinakatakot ko. Mahirap nito. Mahirap yung napipikot tayo, sabi ko sa sarili ko, mga kapatid Kaya pag may mga girls na lumalapit sa akin, girls, tabla muna kayo Hindi, totoo lang. Yan yung mga bagay na iniisip ko, na kinukonsider ko. I don't want to involve myself in those difficult situation dahil ilalaglag ako ng nanay ko. At yan yung disiplina na ipinakita niya sa akin. Talaga natakot talaga ako, mga kapatid So you see, church, mothers are often the first teachers of faith. Ayan, karugtong. Ayan. Listen, ang isang bata, paglaki niyan, makakakalimot yan ng maraming lessons. Pero yung pananampalatayang itinuro ng nanay na minodel consistently, ipinakita sa kanila by example, hindi makakalimutan ng bata yan. So a child may forget many lessons, but not the faith they consistently modeled
before them. Hindi makakalimutan ng ano yan. Ako hindi ko makakalimutan yung mga yung mga Bible school namin nung bata kami, mga kapatid eh. Oo. Yung mga, sa totoo lang, nung bata ko, kumakanta ako eh. Oo, nag-special number ako, solo pa nga eh. Oo, kumakanta ako. Hindi ko makakalimutan yung naghahabol kami sa bukid, hinahabol kami ni Sister Amparo, kasi siya yung teacher namin sa Sunday school noon, mga kapatid eh. Ayan, kami yung mga noon eh, yung naghahabulan kami dyan. Hindi ko nakakalimutan yung mga tinuturo nila sa akin, yung mga kababayang teacher ko nung Sunday school. So, ganun din dapat, church. Another thing, ito pa po, living a sincere faith. Yung una, build, ginawa. Talagang habang bata pa, ang tawag dyan, ininculcate. Pag sinabi ininculcate, talagang iniukit sa utak. Itinato sa utak. Ayan, yung faith. Ito naman, living a sincere faith consistently. Aside from itinuro ni Luis tsaka ni Eunice, yung kanilang pananampalataya kay Timoteo, dinemonstrate nila ito sa bata by sincerely living a consistent faith, mga kapatid. So bilang magulang, pressure din sa inyo yung yung mamumuhay ka ng tama para makita ng anak mo. Di ba? Kasi kung sakaling sasabihin mo sa anak mo, anak, huwag kang magiging nagger, anak, huwag kang magiging marites, problema ko nakikita ng bata sa inyo yun, hindi rin tatalab, mga kapatid. Ang sasabihin ng bata, Mami, sinasabi mo sa akin, wag akong dakdak ng dakdak, wag akong talak ng talak, ikaw, grabe ka magtatatalak kay daddy. O, di ba? Mamaya sabihin ng bata sa'yo, Mami, sa'yo nga, walang talab, sa akin pa, yung tinuturo mo. O, di ba? So, dapat, ang faith natin is consistent dun sa actions natin na nakikita nung bata. Living a sincere faith consistently. Ano po sabi dito? Tingnan natin. Kinote ko ito sabi ni Paul, 2 Timothy 1:5, I am reminded of your sincere faith. Kanino nakita, sino ang nag-model kay Timothy of that sincere faith? Of course, binanggit niya kay Luis tsaka kay Eunice, mga kapatid. Listen, yung salitang sincere diyan, sa pinaka-original text nitong verse na ito sa Bible, tingnan mo to yung next verse, yung next slide, ang ginamit ni Pablo, anipokritos. So sabi ko nga, Paul used anipokritos. The Greek term anipokritos for sincere, nang ibig sabihin, unmasked or without hypocrisy, without any defect or falsehood o hindi ito peke. Ano ang ibig sabihin nung anipokritos o sincere faith na sinasabi dito ni Pablo, mga kapatid? Yung bang totoo, honest na pananampalataya. Kumbaga, nakikita ni Timothy yung flaw, yung kahinaan ng lola't nanay niya. Nakikita ni Timothy yung struggle sa faith. Nakikita ni Timothy yung kuminsan nagkakamali, nagkakasala yung lola at nanay niya. Pero ang maganda, itong dalawang mag-inang ito, si Luis at si Eunice, bumabalik at nagre-repent, and they are honest to Timothy that they have done something wrong, na nagkamali sila at nagkasala. Ganun po ang ibig sabihin ng anipokritos, mga kapatid. Yung mga nanay dapat marunong din palang maging tapat sa magulang, ay sa anak nila. Marunong silang tumanggap ng pagkakamali, honest and sincere faith ang ibig sabihin po niyan. Listen, another thing, example po nito, tingnan po ninyo ito, Children see their mother at their best and at their worst. Ayun yung sinasabi ko kanina eh. Yan ang ibig sabihin ng anipokritos. Pananampalataya o pamumuhay na walang pagkukunwari. Wherein nakikita ng anak ninyo, mga nanay, yung best ninyo tsaka yung worst attitude ninyo. Sabi ko nga, there is no perfect faith, but an honest one that turns to God in both struggle and joy. Yan po yung sinasabi ni Pablo na sincere faith or anipokritos, mga kapatid. Hindi ka hipokrito, mga kapatid. Hindi ka nagkukunwari, hindi ka peke, hindi ka nagpapanggap, na alam ng magulang o alam ng anak mo, nakikita ng anak mo yung struggle mo, yung mga iyak mo, yung kahinaan mo, nakikita ng anak mo, and at the same time, nakikita rin ng mga anak ninyo yung strength mo, yung lakas ng pananampalataya mo, tsaka yung pagiging honest mo sa pananampalataya sa ating Panginoon. So yun yung nakita ni Pablo kay Timothy. At saan nakuha ni Timothy ito? Kay lola at kay nanay. Kay Luis tsaka kay Eunice, mga kapatid. Another thing, church. Ito po, Luis and Eunice did not just taught Timothy about God.
they live for Him. Ayan po ang the best. Ang ganda ng pinakita ni Luis tsaka ni Eunice kay Timothy. Hindi lang nila tinuruan si Timothy about theology. They also taught Timothy practical faith, practical Christianity, mga kapatid. Ano ba yung mga practical sa faith na dapat ituro sa mga bata? Ito, paano manalangin, paano makipag-usap, paano magbasa ng Bible, paano magbuklat ng Bible, mga kapatid. Actually, church, yung pagbubuklat ng Bible, ang nagturo sa akin yan, mama ko eh. Kasabay yan, kung paano ko natutong magbukas ng dictionary, ganun din ako natutong magbukas at maghanap ng verse sa Bible. Nanay ko nagturo sa akin eh. Siguro nung nag-aaral ako, grade 2 ako, grade 3, natuto kong magbuklat ng dictionary eh. Grade 3 rin, in grade 4, natuto kong magbuklat ng Bible. Actually, ang Bible hindi lang basta binubuklat. Hinahanap mo yan. You have to memorize the 66 books, yung pagkakasunod-sunod, Genesis to Exodus, Leviticus. Kailangan memorize mo yan at hahanapin mo yung verse, mga kapatid. Ang nagturo sa akin yan, nanay ko tsaka yung mga teacher ko nung Sunday school. Ayan, sila Sister Amparo nagturo sa akin yan, mga kapatid. Sige, hanapin mo nga yung John 3:16. Ayan. Kasi ang problema ngayon sa mga bata, ang Bible digital. Isi-search mo na lang, Dimatic lalabas yan eh. No? Nung araw, nung panahon nila Sister Ningning, ay grabe, ang Bible, ganun-ganon, talagang bubuklatin mo, di ba sis? No? Saan nga ba yung ganito, saan nga ba yung, di ba minsan ganun eh, hanapin mo yung Timothy 1:5. Nung kabataan namin, meron pa kaming games eh. Paunahang maghanap ng Bible verse. Kayo mga kabataan ngayon, hindi nyo alam yan. Nung panahon namin, kami nila Kuya Gomer, alam namin yan. Nakapikit, nabubuksan namin ng Bible, mga kapatid eh. Kasi doon kami inorient, mga kapatid eh. Mga kabataan ngayon, isa-search na lang eh. Nung panahon namin, pag hindi ka maalam sa Bible, hahanapin mo sa table of contents. Pero hindi eh. Dapat talaga, when you open your Bible, you know kung saan yung book. Sa old ba, sa new? Di ba? Kunyari, hanapin mo yung Galatians 2:20. Ano ang clue niyan? Nasa pagitan niya ng Genesis to Revelation. Ang laki ng clue, di ba mga kapatid? Hindi dapat talaga, in the same way, yan yung mga practical things and actions na dapat itinuturo sa bata. How to read and open your Bible, how to pray, how to share Jesus, how to invite friends, how to, yung mag-storytelling ka. Kaya ako nung bata ako, alam ko yung mga istorya ni David eh. Yung mga David and Goliath, yung binuksan yung hinati ni Moses yung Red Sea, yung 10 salot, yung 10 commandments. Alam ko yan mga kapatid kasi itinuro, bata pa lang ako, na ituro na yan and I haven't departed on that teachings mga kapatid. Tanungin mo mga kabataan ngayon, o sinong kalaban ni David? Ano yun eh? Ang kalaban ni David, si Samson. Ayan. Mali pa yung sagot eh. Sino yung Sino, sino yung nagpako kay Lord? Si Moises. Ayan. Yung mga sagot nila, mali eh. Hindi dapat alam natin yan, yung mga Bible characters. So sabi ko nga, listen, Luis and Eunice did not just taught Timothy about God. They live for Him. So ano yung una? Build. Pangalawa, live. Ito na sunod. Tingnan po natin. Pass. Passing the faith through generation. Ano sabi ni Pablo? Tingnan natin. I am persuaded. Ano yung sinasabi niyang he is persuaded? Yung sincere faith now lives in you. Saan nag-umpisa yung faith? It started with Luis and Eunice. They build it, they live it, and then they passed it on to Timothy. So sabi niya, convinced ako na yung excellent faith na ipinamuhay ng iyong lola at nanay ay nasa iyo na, aking spiritual son, Timothy, mga kapatid. Tingnan po natin to church. Faith flowed from grandmother to mother to son, mga kapatid. Sa psychology, merong dalawang mahalagang influencing factors sa kabuuan o sa pag-personality ng isang tao. Yung isa, yung genetic, and yung isang factor is
environment. Pag sinabing genetic, na ipapasa nung physical traits ni nanay yung itsura niya sa kanyang mga anak. O kagaya ko, kamukha ko yung nanay ko. Ako naman naipasa ko yung mukha ko sa anak ko, si Jaina. Yung kapatid ko, ang kamukha ng kapatid ko, yung tatay ko. No? So, naipapasa, di ba mga kapatid? Ganon din tayo. Di ba? Naipapasa nyo yung traits ninyo, yung height, yung hugis na mukha ninyo, yung katawan ninyo, naipapasa nyo sa mga anak ninyo. Pero sana mga kapatid, pangalawa yung environmental eh. Mas magandang magpasa ng traits na yan, manggaling sa magulang. Maipasa ng magulang sa anak yung faith. At hindi yung paniniwala o ideas nung kapitbahay ninyo ang magpapasa sa anak ninyo, mga kapatid. Kasi minsan nagugulat ka. Alam niyo, ang bata ngayon, mga kapatid, madaling turuan yan eh. Oh, kaya nga may mga issue na bakit mga kabataan ay involved sa communism, sa NPA. Madaling turuan kasi ang bata, mga kapatid. Oh, na once na ito ang sinabi mo, kabataan, ano nila, magigets nila yan, mga kapatid eh. So dapat dito papasok yung crucial yung crucial na galawan ng mga Kristiyano eh. Hindi nyo ba alam na bawat galaw ng Kristiyano ang demonyo gumagalaw din? Tama po ba? Tuturuan mo yung anak mong mag-pray, magbasa ng Bible. Paglabas niyan, nandun agad yung demonyo, nandun yung barkada. Psst, talika. Talika, turuan kita paano mag-yosi. Turuan kita paano magsugal. Ayan. Turuan kita paano mag-cutting. Ayan. Turuan kita kung paano magnakaw. Ayan. Hindi siyempre yung bata uuwi. Mama, siyempre, kailangan tutukan mo eh. Kasi mga kapatid, maturuan mo man ang anak mo ng Bible, ng faith mo, hindi naman 24 hours, 7 days a week kasama mo yan eh. Papasok sa school yan, lalabas sa bahay yan, may mga kaibigang labas yan na pwedeng mag-influence at pwedeng magturo. So ang ganda ng naging model ni Timothy, ni Eunice, tsaka ni Luis eh. Yung faith ni Eunice, ni Luis, nagpunta kay Eunice, yung kay Eunice na ipasa kay Timothy, mga kapatid. Another thing, tingnan po ninyo ito, no? Mother's influence reached beyond one household and impacted the church, then the world. Bakit? Paano ko nasabi? Kasi ang laki nung ginampanang role ni Timothy during the early church eh. No? So bakit naging ganun si Timothy? Hindi kay Apostol Pablo eh. Ang credit hindi lang kay Apostol Pablo. Malaki ang contribution at credit ni Eunice tsaka ni Luis sa pananampalataya at performance ng ministry ng batang Timoteo. Biruin mo, in just a small act of discipling your young children, teaching your young children, nakagawa sila, kapatid, ng isang kabataan who will impact the church and then the whole world because of his ministry and faith in Jesus. Another thing, church, ayan. Mothers may never see the impact of their prayers and sacrifices. Oh, ako'y naamin ko, nawala ako eh. Nawala ako sa pananampalataya ng kabataan ko kasi aggressive ako eh. Pero ang hindi ko lang pinagtataka, bakit ako pumayag na magpunta ng seminaryo nung araw na yun. Kasi pagka-graduate ko ng high school, lahat ng mga kaklase ko nung kolehiyo, nung high school, may papasukan ng college. Yung isa nakapasok ng UP, yung valedictorian namin. Yung iba nakapasok ng UE. Yung isa, UST. No? Tinatanong nila ako, saan ka mag-aaral? Wala, hindi ako nakapag-entrance exam sa UP. Sabi ko, hindi ko naman kaya ron sabi ko Di wala, June na, wala pa akong mapasukan. Sabi ng nanay at tatay ko sa akin, Nak, sa seminaryo ko kaya mag-aral. Tumingin ako ng gano'n sa kanila. Anong merong course doon? Sabi ng tatay ko, may music course doon. Gumanon agad ako, ha? Music course. During those time, rock and roll ako O sige, pasok nga ako. Rock and roll ako. Aral ako sa seminaryo, 2 taong music Associate lang yung kinuha ko kasi gusto ko lumayas agad doon Ang problema nung mag-aaral na ako ng music, ang tinurong music sa akin, yung piano, tsaka yung himnaryo. Sabi ko, hindi ito yung tugtugan ko
Ang tugtugan ko yung mga sumisigaw, tsaka yung mga gumaganon eh. Yung mga gumaganon yung ulo eh. Pero alam nyo, during that time, nung nasa seminaryo ako, diyan ko nakakilala si Lord. Oo, mga kapatid. Diyan ako tumanggap kay Lord. Oo. Ang matindi, diyan ko rin nakilala yung demonyo. Oo, kasi ang temptation sa loob, grabe mga kapatid. Oo. So yan, paglabas ko, ganda experience ko ron, no? At alam niyo ba mga kapatid, ang nanay ko sabi niya sa akin, bunga ka ng panalangin kaya ka nagpastor. Talagang ang pinakahuling-huling karir na pupuntahan ko, pagpapastor mga kapatid. Kasi talagang gusto ko nung araw mag-artista, maging rock and roll mga kapatid. Hindi nangyari. Oo. Hindi ako nakuha ang artista, overqualified mga kapatid eh. Tama ba? Hindi. Talagang hindi mga kapatid. Mahihain ako nun eh. Ang gusto ko nun, sabi ko, basta anong negosyo, kumikita ng malaking pera, gusto ko yumaman, sabi ko. Ang problema, doon talaga ako nadala sa ministry. Bunga ng panalangin, mga kapatid ko minsan. Alam nyo, mothers and father, if you have a problematic child right now, ibabad nyo sa panalangin, mga kapatid. Ipanalangin nyo, iiyak nyo kay Lord. Iluhod nyo yung mga anak ninyo, masisira na ang buhay, mga kapatid. Kita nyo, may mangyayari. So itong mag-inan to, si Luis at si Eunice, hindi man nila nakita yung impact ng ministry ni Timothy, pero kapatid, yung sacrifice nila, yung prayers, yung pagtuturo, may nangyari. Tama po ba? Another thing, ito pa po. Generational faith that continues to spread and builds legacy often starts with one faithful person. Kanino nag-umpisa yung legacy na nangyari kay Timothy? Of course, kay Louie, kay Lola. Sunod kay Eunice. Tapos si Timothy na. Ang matindi kay Timothy, hinawakan pa siya ni Apostle Paul. Kaya ang lupit ng faith nito eh. Talagang nagkaroon ng legacy si Timothy. Kanino nagsimula? Kay Luis, kay Lola, pinasa kay Eunice, napasa kay Timothy, pinalo up ni Pablo. Nakita niyo po yan, church? Generational faith yan, mga kapatid ang tawag dyan eh. Nakita niyo ang pananampalataya ng mga Israelita ngayon, kaya nag-umpisa yan. Kay Abraham, pinasa kay Isaac, pinasa kay Jacob. Si Jacob pinasa sa 12 anak niya. And then nag-umpisa, dumami ang mga Israelites at mga Hudyo sa mundo. So you see, generational faith continues to spread and build legacy. Often, it starts with one faithful person, mga kapatid. Maging faithful ka lang. Turuan mo yung anak mo. I-share mo si Jesus Christ. Kita mo, malaki mangyayari yan. Pagtanda niyan, sabi ni King Solomon, turuan mo ang bata ngayon dahil paglaki niyan, hindi yan aalis sa mga bagay na itinuro mo. They won't depart, sabi ni King Solomon eh. No? Another thing, tingnan pa po natin ito. Lesson. Okay, number 1. Ito maganda. Mothers shape destinies. Yung ganda ibig sabihin niya, mga kapatid eh. Dapat kayong mga nanay, o yung mga kabataan ngayon, mga kababaihang kabataan, kayo ang nag-shape ng destiny sa mga anak ninyo. Kung paano ang baby magsimula sa sinapupunan nyo, kung paano sila mag-shape sa inyong belly part, dapat paglabas niyan, isi-shape nyo rin sila. Dapat ang mindset ng mga nanay ngayon, diniform mo yung kaseksihan ko, paglaki mo, isi-shape kita into Christ-likeness. Di ba? Dapat kayo ang nag-shape sa mga bata. They shape the destinies of their babies, of their children. Another thing, behind many great leaders is a praying mother and grandmother. Totoo. Luis and Eunice. Pangalawa, small acts of faith and influence mother. Ano yung small act na ginawa ni Luis at ni Eunice? Tinuruan, shinare, ipinamuhay. Ano yung small act of faith na ginawa nila? Yung tatlo, build, live, and pass, yung faith. So, small act of faith, sabi nga ganyan, and influence matters. Akala ninyo, walang kwenta yung itinuturo mong pagbubuklat ng Bible sa anak mo.
Akala mo hindi nagigets ng bata yung mga Bible stories na binabanggit mo. Pero sa totoo lang, yung small act of faith na yan, it matters to God, to the children. Tingnan po natin yung Karugtong Church. Teaching Bible stories, praying and encouraging and modeling Christ develops deep roots of faith. O, totoo yan. Ako, church, bata pa lang ako, convinced na ako sa faith ko na tama eh. Alam ko na ang Diyos nasa langit at hindi siya yung rebultong sinasamba. Pero dumating yung time na masisway na ako into other belief because of pressure, peer pressure. No? Pero I am fully convinced, no, I'm not gonna join those groups because I know my God. Alam ko ang Diyos, kilala ko si Lord Sabi ko May paninindigan ako Kahit na mas kokonti kami, pero alam ko naman yung totoo. No? So yung mga Bible stories, yung mga Christian doctrines na itinuro sa akin, yung mga pananampalatayang iminodelo at ipinakita sa akin, hindi ako umalis dyan. It had developed into deep roots of faith sa buhay ko, mga kapatid. No? Kaya ang mga bata, church, papansinin ninyo, yung mga Bible, mga lumaki ng Sunday school, lalaki ng nagsimula ng Sunday school yan, pagdating ng kabataan yan, mawawala yan, mga kapatid. May mga times na mawawala yan Pero alam nyo, pagka nagka-problema yan, babalik sa church yan. Anong dahilan bakit they are coming back to the church? Because yung tinuro sa kanila nung bata pa, it had developed into deep roots. Hindi, babalik ako kay Lord. Ito yung tinuro sa akin nung bata ako Third thing. Pangatlo, spiritual inheritance is far more valuable than any material inheritance. Mga kabataan, nag-wish na ba kayo na sana si nanay tsaka si lola mayaman? Nag-wish ba kayo? Ako sa akin, kahit di na mayaman nanay tsaka lola at lola ko, basta meron silang tamang mai-inherit sa kanila, yung kanilang pananampalataya, mga kapatid. Yan yung tawag dyan, shining inheritance. Di ba? Di baling walang ipamana sa inyo ang lolo't lola, ang nanay at tatay, pero kung yung faith na ipasa, kapatid, sapat na yan. Tama na yung legacy niya. Huwag mo nang paghanapan ng nanay at tatay ninyo ng kung ano-ano mga bagay-bagay. Siyempre, sasabihin ng nanay mo sa'yo, pinamanangan na nga kita ng kagandahan ko, gusto mo pa, yaman ko. Ganyan lang talaga yung mga nanay natin kung minsan. Yung mga tatay natin. Sabi nga ni Brother Paul, may mga tatay na may kaya. Ayan. Hindi may kaya, may kayabangan daw sabi ni Brother Paul, mukha siyang may kaya. Oo nga, Brad, mukhang mayaman. Hindi, mukhang may kayabangan, sabi. Ayan. Tingnan natin yung Karugtong Church. Ayan. Material inheritance fades, but sincere faith transforms generation. Akala ni Luis tsaka ni Eunice, si Timothy lang yung naturuan nila. Hindi. Yung mga tao na naturuan, na aralan at nabago sa pangangaral at ministeryo ni Timothy, credited din yan kay Luis at Eunice. Ang galing Pasa-pasa yan, networking yan, mga kapatid. Okay, third thing or fourth thing. Ito, listen to this. Hindi mo kailangan maging perfecto para makapasa ka ng legacy. You don't need to be perfect to pass a legacy. Hindi naman perfecto si Eunice tsaka si Luis Actually, church, si Eunice, yung nanay ni Timothy, mali yung love life Hindi siya nakapangasawa ng kapwa niya mananampalataya. Ang tatay ni Timothy, Gentile. Parang ang sabi pa nga ng mga Bible scholar, unbeliever. Tingnan nyo itong Karugtong Church. Eunice was married to a Greek man. Nasa Acts 16 yan Nalagay ko ba yun yung Acts 16:1, Brian? Wala. Who likely did not share her faith, yet her influence to Timothy prevailed. Yung verse na Acts 16:1, pinakita dito ni Luke, na yung tatay ni Timothy, hindi nila kapareho ng faith. In short, pagano, unbeliever.
So kay Timothy, ito si Timothy, ang tatay niya unbeliever, ang nanay niya believer. Pero bakit naging believer si Timothy? Dahil sa impluensya ng nanay, mga kapatid at impluensya ng lola di wala nagawa yung unbeliever na tatay, mga kapatid. Ano? Kaya nga dumating yung time, church, si Timothy, nagulat si Pablo uncircumcised ka pa, anak. Pero mo, may edad na nung tinuli ni Pablo si Timothy. And alam niyo ba, ang pagtutuli nung sinaunang panahon, identity yan ng mga taong under covenant. Sign ng covenant yan So ang ginawa ni Pablo, hindi ginawa ito ni Pablo as to fulfill the Old Testament into the life of Timothy, pero ginawa niya ito para ibalik si Timothy sa kanyang Jewish heritage, sa kanyang Jewish identity. Mga kapatid, kasi ang tatay nga ni Timothy, Gentile. It is a Greek man. Pero buti na lang si Timoteo, hindi siya na-impluensyahan at nagaya doon sa kanyang tatay. Napunta siya doon sa kanyang nanay. Di ganyan ng girl power, mga kapatid. Tama po ba? Alam niyo ba kung bakit si Timoteo napunta kay Eunice? Alam niyo ba kung bakit? Nandun si Luis Magbiyanan yan Siyempre, kung ikaw yung tatay, magbiyanan kalaban mo Bahala na nga kayo. Di ba? Pupunta kami sa church. Kukontra yung tatay. Ano pupunta kayo sa church? Siyempre, mangingialam yung biyanan mo. Tameme ka na ngayon. Di ba? Si Luis, tsaka dalawa kami. Ikaw na mag-isa. Bahala ka dyan. Sama namin itong baby Timothy namin. Ayaw mo sumama? Hindi, siyempre yung tatay ni Timothy. Sige na nga, din na nga lang kayo. Punta na kayo kay Lord. Gentile siya, mga kapatid. Wala siyang magawa So nakita niyo, church, yung influence ng nanay, na mas malakas ang influence ni Eunice kaysa doon sa asawa niya kay Timothy. And although different faiths sila, it prevailed to Timothy. Yung influensya ng lola at ni nanay nag-prevail sa buhay ng batang Timoteo, mga kapatid. Tingnan po natin to, church. Next, panglima. Ito po. God honors hidden faithfulness. Ano ibig ko sabihin? Sabi ko nga kanina, once lang binanggit yung pangalang Luis and Eunice. Parang talagang they were hidden in the Bible. Pero sa kabila ng pagkakatago ng kanilang pangalan sa Biblia, kahit isang verse lang yung part nila, actually, mas marami pang ang verse na part si Judas kaya sa kanila Pero alam nyo, yung impact naman nung ginawa nila, ang laki. Because God honors their hidden faithfulness. No? Sige, tingnan natin to, church. Eunice and Luis were not prophetess nor queens, but God recorded their names in the holy book forever. Grabe, no? Another thing, wala na ba? Okay, dito na po tayo magtatapos, church. No? Alam niyo po, magulo ang mundo ngayon. Ang daming pwedeng maka-influence sa mga babies natin, sa mga young generations natin. Manood lang ng TikTok ang daming mga palabas sa TikTok nakakaiba na weird ang paniniwala Pero alam niyo, kapatid, mape-prevent ang pagka-pollute o pagka-degrade ng bagong kabataang Kristiyano ngayon kapag mag-i-intervene si nanay. Nak, wag ka puro tablet. Ayan. Yung anak ko si Julia, ang hilig gumamit ng ang hilig gumamit ng tablet niya kung ano-ano Actually, doon nga niya natututunan yung ibang English term Yun may naman No? Ang problema, ang natututunan niya sa pagsa-social media, na siya sa pusa, na na-obsess siya. Na pati ako, kinakalmot na niya. Oo. Yung kalmot niya sa akin, yung gigil niya. Sabi ko, wag mo kong pupusain. Sabi ko. Alam mo, ginawa ko sa kanya? May nakita akong palabas sa Facebook. Yung bata nagtatablet, nakasaksak, sumabog yung sa mukha ng bata Pinanood ko kay Julia Ilang beses niyang pinanood, paulit-ulit Takot na siya Mula noon, hindi na siya nagse-cellphone na naka-charge. Natakot siya Di church, minsan ganun din ang gawin natin, mga kapatid, sa mga bata natin. Turuan natin, sabihin natin yung totoo, let us tell them the bad consequences if ever they disobey, they neglect yung ating mga pangaral,
mga kapatid. Tama po ba, church? Tayo po yung magsitayo ngayon. Pasalamatan natin yung ating mga nanay. Ayan. Kasi mga nanay ngayon, this is your day. Mamaya, aawitan kayo ng mga kalalakihan dyan, mga kapatid. Ayan. Araw ninyo ito. And I would like to pray for you. No? Maraming salamat. Lahat naman tayo, pasalamat tayo sa nanay natin. Kasi kung wala yun, wala tayo eh. Tama ba? Yung nanay natin, tsaka yung tatay natin, pareho lang yan. Pero ngayon, mas bida ngayon yung nanay eh. Kaya ang mga tatay, walang ibang gagawin ngayon kundi mag-serve ngayon sa kanilang mga misis. Ayan. Mag-date naman kayo, no? Yung mga ano dito. Dami-daming makakainin dito. Dito, lugawan meron, mga kapatid eh. No? I-date nyo yung mga asawa rinyo. Yan. No? Tapos kayo, mga anak, mahalin nyo si nanay. Huwag niyong ibigay yung wag niyong i-broken heart yung nanay ninyo. Alam mo mga anak, wala man kayong maibigay na pang skincare products sa mga nanay ninyo. Just be a good son or daughter. Naku po, kahit walang pinapahid yan ng mga olay-olay na yan, gaganda mukha ng nanay ninyo, mga kapatid. Oh. Kasi ang joy na binibigay ng anak, no, sa nanay, nakakatanggal ng stress sa nanay yan eh. Nakaka-proud, nakakatuwa, tsaka nagbo-bloom ang nanay ninyo, mga kapatid. Whenever your mother is proud of you, no, yung tuwan-tuwa sa inyo, tsaka nakita ninyo yung relationship ninyo, mga kapatid. No, totoo po yan. Ano? So kayong mga nanay, ganun din. Kung ano yung ginawa ni Luis, tsaka ni Eunice kay Timothy, do likewise sa next generation. Alagaan po natin sila, mahalin natin sila. Okay, tayo po yung tayo po manalangin. Let's pray sa mga nanay po dito. Father, salamat po Lord sa araw na ito. Sa araw ng mga nanay, Panginoon. Happy Mother's Day sa kanila, Lord. And I pray, Father, that you gonna bless, O Lord, ang lahat ng mga Kristiyanong nanay, Panginoon, na bagamat may struggle sila, Lord, sometimes sa pagtuturo sa kanilang mga anak, kung minsan, Lord, nakaka-experience sila, Lord, ng mga disappointments sa kanilang mga anak. Pero, Lord, ang pagmamahal ng nanay, kahit nagaanong kasalanan ng anak, kahit nagaanong disappointments, or ka-broken-hearted sila, Panginoon, sa mga actions naming mga anak, Panginoon. Pero Lord, patuloy pa rin ang pagmamahal ng isang tunay na nanay, Panginoon. Salamat, O Lord, sa mga nanay na narito. Salamat, Father, sa magandang example ni Luis tsaka ni Eunice, Panginoon, na bagamat simple lang yung ginawa nila, na bagamat they've existed in the Bible, although their names were written in the Bible only once, pero grabe pala yung ginawa nila eh. They have built faith in their house, Panginoon. They have lived that sincere faith and modeled it to Timothy, and they were able to pass that sincere faith to Timothy, Panginoon. Salamat kay Timothy, and ako naniniwala, Panginoon, dahil kay Timothy, proud, Panginoon, si Lola at si Nanay, Panginoon. Father, I pray sa mga nanay, Panginoon, na narito, grant them, O Lord, with good health, with wisdom, Panginoon. I-bless niyo ho sila, Panginoon. And I pray, Father, na magtuloy-tuloy, O Lord, yung kailang paglilingkod at pagmamahal, Panginoon, sa kailang mga anak at sa kailang buong family. Father, salamat po for everything. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name, ito pong aming panalangin. Amen.